Kinakabahan si First Nicholas, ngunit ayaw niya iyong ipakita. Lalaki siya at walang lalaking duwag. He tried to keep a brave face while watching his mother fill up a form. Ang sabi ng nurse na nakausap nila, consent form daw iyon. Kung hindi raw iyon pipirmahan ng kanyang mama ay hindi siya tutuliin ng doktor. Yes, he would undergo circumcision. He was 9 years old. Alam niyang may mga kaklase siya sa eskwelahan na magpapatuli na rin. At ayaw niyang maging tampulan ng tukso dahil lamang hindi pa siya tuli. Noong sabihin niya sa kanyang mama na nais na niyang magpatuli ay paulit-ulit siyang tinanong nito kung sigurado siya. Pwede pa naman daw silang maghintay ng isa pang taon, tutal ay bata pa siya. Iginiit niyang handa na siya. He was nervous, very, very nervous. It was one of those few times he wished his father was there to support him. His mother was very supportive, but she was a girl. Hindi nito alam at hindi nito naiintindihan ang nadarama niya. As a man, he had to be brave. Ganoon daw dapat ang mga lalaki. Kahit ano raw ang harapin niya, dapat ay maging matapang siya. Lahat ng lalaki ay dumaraan sa pagpapatuli. It was a part of puberty. It was not a big deal. Pero aminin man niya o hindi, kinakabahan siya. Napalingon siya nang may tumabi sa kanya na isang batang babae. Sa palagay niya ay kaedad niya ito. May kalong-kalong itong isang kahon ng tissue paper. Namumula ang mukha nito at naluluha ang mga mata. Panay ang punas nito sa ilong. Umisod siya ng kaunti palayo rito. Ayaw niyang mahawa ng sipon at lagnat. After all, it was summer, the most fun season of the year. Estupido lang ang batang nagkakasakit tuwing summer. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang sulyapan ang batang babae. She was cute. Maganda ang mahaba at itim na buhok nito. Medyo may kapayatan ito. Napatingin ito sa kanya. Her watery eyes were like those of puppy. They were lovely. You are staring, puna nito. Her voice was lovely, too. He cleared his throat before speaking. Are you sick? He asked the obvious. Suminga muna ito sa tissue paper bago sumagot. Obviously. Who gets sick on summer, hindi niya napigilang sabihin. Nagkakasakit siya tuwing tag-ulan lang. Me. Didn't ask for this, okay? It's not like wanted to be sick during summer. Nagkataon lang na dinapuan ako, mataray na sagot nito. Bago pa man siya makatugon ay may nakangiting nurse na lumapit sa kanila. Nilagyan ng nurse ng thermometer sa kilikili ang batang babae, pagkatapos ay inabutan naman siya ng medicine cup na may isang tableta at isang drinking cup na may tubig. What's that? Tanong niya sa nurse habang nakatingin sa tableta. Tinabihan siya ng nurse. Gamot para sa pain. Inumin mo para hindi masakit mamaya. You will not use an anesthesia. Iyong itinutusok tulad ng sa dentist, nag-aalang ang tanong niya. Ang sabi ng mga kaibigan niyang tuli na ay may ini-inject pang anesthesia bago gupitin ang balat ng keyboard niya. His mother explained that the doctor would not totally cut the thing off, the doctor would just cut the skin, and then stitch it. He asked his mother why it was necessary. She said it was more hygienic. May anesthesia talagang ituturok bago katuliin. Mamaya patatalab itong iinumin mo. Iinumin mo na ngayon para kapag lipas na ang effect ng anesthesia, ay may panlaban ka na agad sa pain. Ininom na niya ang tabletang ibinibigay nito. Ang batang babae ay inakay na ng nurse patungo sa isang silid. Siya ay dinala sa ibang silid. Isang matandang lalaking may maaliwalas na mukha ang nakita niya roon. Napansin niyang may maliit na kama roon na napapalibutan ng mga berdeng kurtina. Napalunok siya. Doon ba siya hihiga at tutuliin? Binati ng kanyang mama ang doktor. Good morning, first, bati ng doktor sa kanya. His voice was as pleasant as his face. Are you ready? Good morning, doctor, bati rin niya. Please call me Nick. Iyon ang tawag sa kanya ng lahat. Mangilangilan lang ang tumatawag sa kanya ng key first, his father being one of them. I will call you Nick then. Are you ready to be human? Tumango siya. Inakay na siya ng nurse patungo sa banyo. Pinahubad nito sa kanya ang shorts niya. Sinunod niya ito. Maya-maya pa ay nakahiga na siya sa maliit na kama. Nakita niyang naghahanda na ang doktor at ang nurse.
Napalunok siya ng sunod-sunod nang mapatingin sa mga instrumentong gagamitin ng mga ito. They look scary and deadly. Pakiramdam niya ay namutla siya nang makitang inihanda ng doktor ang syringe. Napasigaw siya nang itusok nito iyon sa bandang puso niya. Napapatingin si Michelle sa bahay sa tapat ng bahay nila habang naglalaro siya sa hardin. May mga lalaking nagbababa ng mga gamit mula sa truck at ipinapasok ang mga iyon sa loob ng bahay. May bago na silang kapitbahay. Hiniling niyang sana ay may anak na batang babae ang bagong mayari ng bahay. Wala kasi siyang kalaro sa lugar nila. Wala rin siyang matalik na kaibigan. Hindi nagtagal ay may dumating na itim na kotse. Umibis mula roon ang isang ginang na sa tantya niya ay kaedad ng mommy niya. Maya-maya ay isang batang lalaki naman ang bumaba mula sa kotse. Nadismaya siya. Boy ang kapitbahay nila. May kapatid kaya itong girl? Bigla siyang napasimangot ng mapagmasdan ng maigi ang batang lalaki. He looked familiar. Maya-maya ay naalala niya kung saan niya ito nakita. Ito ang batang lalaking nakasama niya sa waiting area ng isang klinik noong isang linggo. Hindi niya ito makakalimutan. Kung magsalita kasi ito ay parang napaka-estupida niya dahil nagkasakit siya sa panahon ng summer. Kasalanan ba niya kung dinapuan siya ng sakit? Michi, narinig niyang tawag ng kanyang ina. Po, sagot kaagad niya. Paglingon niya ay nakita niyang palapit na ang mama niya sa kanya. Napadako rin ang tingin nito sa katapat na bahay. Mayroon na pala tayong bagong niibor, baby, lika, makipagkilala tayo. Nais niyang tumutol ngunit likas sa kanya ang pagiging masunuring anak. Hawak-hawak ng mommy niya ang kanyang kamay na tumawid sila sa kabilang kalye. Kaagad nang inisan sila ng ginang. Mukha naman itong mabait. Ang batang lalaki ay tila hindi komportable. He looked like he was in pain. Hello, bati ng kanyang ina. I'm Marjorie and this is Dilu's daughter Michelle Colleen. Kami ang nakatira dyan sa tapat ninyo. Hi, ganting bati ng ginang. I'm Miriam and this is Levi's son First Nicholas. It's nice to meet you. Welcome to our village, anang kanyang ina. Tahimik dito sa atin. Mababait ang lahat ng mga tao. That's what I've heard. Habang nagkukwentuhan ang kanilang mga ina ay nakatuon ang tingin niya sa batang lalaki. He was looking at her, too. She smiled at him. Ayaw na niyang isipin ang nangyari sa kanila sa klinik. He looked nice. He smiled back. Natuwa siya ng husto. Baka ito na ang hinihiling niya kay Papa Jesus na best friend. Ano kung boy ito? Pwede namang maging best friend ang boy. Michiko. Nakaupo sa isang bench si Michelle sa ilalim ng punong akasya sa loob ng campus at nagbabasa ng kanyang leksyon. Kahit hindi siya lumingon, alam na niya kung sino ang tumawag sa kanya. Iisang tao lamang naman ang tumatawag sa kanya sa palayaw na iyon. First, she acknowledged him when he sat beside her. Pagkatapos ay ibinalik niya ang pansin sa binabasa kahit alam niyang wala na roon ang konsentrasyon niya. Ang bango-bango ng katabi niya. Nick talaga ang palayaw ni First Nicholas, ngunit nais niyang tawagin itong P. First. Dati ay ayaw nito na tinatawag ito ng Key First sa kadahilan ng ayaw naman nitong sabihin sa kanya noong una. Noon ay malaking palaisipan sa kanya kung bakit ayaw nito sa unang pangalan. Kahit nang malaman niya ang dahilan ay hindi pa rin niya maiwasang tawagin ito ng Key First. He was her first. Naging malapit silang magkaibigan mula nang lumipat si First at ang ina nito sa village nila. Magkasundo sila kahit magkaiba ang mga personalidad nila. Nasa 2nd taon na sila sa kolehiyo at magkaibigan pa rin. Wala kayatang kasamang girlfriend, kaswal na punan niya. Inayos niya ang salamin sa mga mata kahit hindi naman iyon nawala sa pwesto. Sumandal ito sa upuan. Si Dahlia. Wala na kami. Napabuntong hininga siya. Kailan ka ba magsiseryoso sa babae? Maawa ka naman sa mga kabaro ko. Ang totoo, maligayang-maligaya siya sa nalaman. Ganoon siya tuwing malalaman niyang nakipaghiwalay na si First sa girlfriend nito. May lihim na pagsinta siya sa kanyang kaibigan. Likas na habulin ng mga babae si First Nicholas. Hindi naman iyon nakapagtataka dahil mas gwapo pa ito sa salitang gwapo. Sa universidad nila ay para itong celebrity.
Lahat yata ng mga babae at may pusong babae ay mailihim na pagsinta rito. Hindi si First ang tipo ng lalaking palaging nakangiti. May aura of mystery na nakabalot sa buong pagkatao nito. Nakadagdag siguro iyon upang lalo itong hangarin ng mga kabaro niya. Everyone wanted to uncover the mystery. Para itong malaking challenge. Madalas, ang akala ng mga nagiging girlfriends ni First ay na-unveil na nila ang mystery ng binata kapag napunta na sa kanila si First Nicholas. Pero naririnig niyang lalo lamang daw naging mysterious ang binata. "How are you, Michiko?" Napatingin siya kay First. He was looking at her. His eyes were gentle and soft. Noong una, hindi niya alam kung bakit Michiko ang tawag nito sa kanya. She figured he combined her two names. Hindi niya hinahayaan ang ibang tao na tawagin siya ng ganoon. Ang nais niya ay si First lamang ang tumatawag sa kanya ng Ki Michiko. Okay lang, tugon niya. Ikaw? Natawa ito. Parang ang tagal nating hindi nagkita, ah. Magkapit-bahay lang tayo. Lumabi siya. Naging busy ka kasi masyado sa girlfriend mo. Ang huling naging girlfriend nito ay isang cheerleader. Ang balita niya ay napaka-demanding ng girl. First Nicholas was part of the university's basketball varsity team. Napakatangkad nito at magaling talagang maglaro sa court. Kahit sophomore pa lang, palagi itong kasama sa first five tuwing lalaban ang eskwelahan nila sa mga major basketball leagues. Ikaw ang kusang umiiwas sa akin, Michiko, kapag may kasama akong girlfriend. I told you not to do that. Bahagya siyang napangiwi. Totoo iyon. Kapag nalalaman niyang may girlfriend ito ay siya ang kusang umiiwas. I'm not one of them, First. Nakakairita dahil lantaran nilang ipinapakita na mababa ang tingin nila sa akin. Pinindot nito ang tungki ng kanyang ilong. Wala kang pakialam sa tingin ng iba siyo. You love being you. Totoo rin iyon. Jake ang tingin ng lahat sa kanya. Mula noon hanggang ngayon, paborito siyang asarin ng mga bully sa school. Kahit kasi ang porma niya ay pang-nerd. Ang totoo, masaya siya sa kanyang pagkatao. Komportable siya sa porma niya. Ayaw niyang makiuso kung sa tingin niya ay hindi naman bagay sa pagkatao niya ang mga bagay na uso sa mga kabataan. Hindi rin niya kasalanan kung likas na masipag siyang mag-aral. She was happy being the nerdy geeky girl, paniwalaan man iyon ng lahat o hindi. Hindi siya katulad ng ibang mga kabataan na sinisikap maging standout sa karamihan. Ang totoo, nasasaktan siya tuwing nakikita si First Nicholas na may kasamang girlfriend. Hindi niya maiwasan kahit pigilin niya. Para kasing sumisipa ang realidad sa kanya na magkaibigan lamang sila at hindi sila kailanman lalampas sa linyang yun. Gayunman, ayaw niyang pilitin ang sarili na tumigil sa pangangarap na balang araw ay magkakatuluyan sila ni First. Masarap mangarap. Masarap magpantasya na darating ang araw na mamahalin din siya nito. I've missed you, anito sa mahina ngunit sinserong tinig. Ikaw, hindi ka na lumilipat sa bahay. Alam ko kasing busy ka sa pag-aaral dahil examination week. Mamaya, lilipat ako sa inyo. Nagtatampo ako kay mama You wanna talk about it? Alam na niya ang dahilan ng tampuhan ng mag-ina. Naging matalik na magkaibigan ang kanilang mga ina mula nang lumipat ang maginang Miriam at First Nicholas sa village nila. Nabanggit na ng kanyang ina sa kanya na may tampuhan nga ang mag-ina. Nagkibit-balikat si First. Same old story. Bumuntong hininga ito. I hate him, Michiko. Ang tinutukoy ng binata ay ang ama nito. She reached for his hand. Iyon palagi ang paraan niya upang i-comfort ito. Minsan, naaawa na siya kay First dahil sa bigat ng dinadalang galit para sa sariling ama. Mahigpit na hinawakan nito ang kanyang kamay. He took several deep breaths. Maya-maya pa ay nakangiti na ito. Kain tayo, yaya nito. Yinloy treat. Napangiti na rin siya at tumango. Hinila siya nito pa tayo. Hindi naghiwalay ang mga kamay nila. May ilang estudyante na napapatingin sa kanila. Hindi na niya pinansin ang pagtaas ng kilay ng mga ito. Karamihan sa mga ito ay hindi naniniwala na magkaibigan talaga sila ni First. He was Mr. Fun and she was Miss Boring, ayon sa ilan. Hindi siya apektado. Wala namang alam ang mga ito sa totoong relasyon nila ni First.
Napuna kaagad ni First Nicholas ang pamumugto ng mga mata ng kanyang ina. Pinigil niya ang sariling mapasimangot. Alam na niya kung bakit namumugto ang mga mata ng ina. Hindi na ito natuto. Ilang ulit nang sinaktan ng kanyang ama, ngunit sige pa rin ng sige ang kanyang ina. He made you teary again, he stated. God knew how much he loved his mother. Dahil mahal niya ang ina, ayaw na ayaw niyang nasasaktan ito. Ayaw na ayaw niyang may nananakit dito, kahit paama niya ang taong iyon. Ngunit paano niya poprotektahan ang ina kung ito mismo ang gustong-gustong i-expose ang sarili sa pananakit ng ibang tao? Nick, please, anito sa pagod at nakikiusap na tinig. Hindi siya nagpaawat. Minsan, mahirap talagang magpalaki ng magulang. Kailan ka matututo, ma? Kapag wala ka ng natitirang respeto sa sarili. I love him, anak. Kahit anong pilit ko, hindi ko mapigilan. Namamasa at namumula na naman ang mga mata nito. Naawa siya rito. Bakit naging dakilang martir ang kanyang ina? He won't leave his wife for you, mahindi noon, lalong hindi ngayon. Habang may buhay, may pag-asa. You are his only son. Ikaw ang panganay niya. Base sa tinig ng kanyang ina, halatang mahigpit na nakakapit ito sa pag-asang iyon. Napailing siya. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak siya. Binitiwan niya ang hawak na kubyertos. Nawalan na siya ng gana sa pagkain. Nais niyang iuntog sa pader ang kanyang ina upang magising na mula sa kabaliwan nito. He was hurting already. It was just making him hate his father more. He would never, maako ang panganay niya at nag-iisang anak na lalaki pero hindi iyon mahalaga. He would never leave his wife and daughters. Bakit ba patuloy mo siyang tinatanggap? Bakit patuloy mo siyang hinahayaan na saktan ka? Nandito lang siya sa buhay natin kapag may kailangan siya. Hindi tayo ang priority niya. Mahalin mo naman ang sarili mo, mamaawa ka naman skin. Halos lumuhod na siya rito sa pagsusumamo. Kailan ito magigising? Bakit may mga taong baliw sa pag-ibig tulad ng kanyang ina? Anak, please. Tumayo na siya at walang salitang iniwan ang ina. Bahala itong magpakatanga. Naglakad-lakad siya sa labas. Hindi niya nakalimutan ang usapan nila ni Michelle na lilipat siya sa bahay ng mga ito. Magbabawas muna siya ng galit at lungkot bago siya lilipat sa kabilang bahay. Siya ang panganay na anak ng kanyang ama, ngunit hindi ang kanyang ina ang pinakasalan nito. Nakatakda na kasi ang kanyang ama na magpakasal noon sa babaeng asawa na nito ngayon. He was product of a one-night stand. Mula pagkabata ay hindi siya nagkaroon ng normal na pamilya tulad ng iba. Ang kanyang ama ay paminsan-minsan lamang dumadalaw sa kanya. Minsan, 6 totoong mag-asawa ang kanyang ina at ama. Noong 14 anyos siya, sumugod sa bahay nila ang tunay na asawa ng kanyang ama. Naeskandalo sila. Inaway nito sa harap niya ang kanyang ina. Kabit ka. Tumatak sa isip niya ang mga salitang iyon. Kabit ang kanyang ina dahil patuloy itong nakikipagkita at sumasama sa kanyang ama kahit alam nitong may pamilya na ang huli. Nasasaktan siya ng husto para sa kanyang ina. Sa nakikita niya, hindi mahal ng kanyang ama ang kanyang ina. Ang kanyang ina naman na nuknukan ng tanga ay patuloy na umaasa na iiwan ng kanyang ama ang asawa nito upang manatili ng permanente sa kanila. He firmly believed it would never happen. Kung talagang mahal ng kanyang ama ang kanyang ina, matagal na sana nila itong kapiling. Ang masaklap sa lahat ay kamukhang-kamukha niya ang kanyang ama. Palaging sinasabi ng kanyang ina na halos pareho sila ng pag-ugali. Ang totoo, natatakot siyang maging katulad ng ama. Ayaw niyang maging katulad ng kanyang ama. First T ang ipinangalan sa kanya dahil siya ang unang bastardo sa pamilya ng kanyang ama at ina. Siya ang unang malaking pagkakamali ng kanyang ama. Siya ang unang anak. Siya ang unang apo ng 2 pamilya. The name was apt for him but he hated it. Isang tao lang ang nais niyang tumawag niyon sa kanya. He wanted to be her first love, first kiss, first boyfriend, first and last husband. Nang medyo maayos na siya ay nagtungo na siya sa bahay ni na Michelle. Ito ang nagbukas ng pinto. Automatiko itong napangiti. Kaagad na naglaho ang lahat ng sama ng loob niya dahil sa ngiting iyon. Michelle never failed to make him feel good. No, he would never be like his father.
He would strive to be the best man for his Michelle. Hindi niya ito sasaktan. Mamahalin niya ito ng sobra-sobra. Tulala si Michelle habang nakaharap sa telebisyon. 10 minuto na yata siyang ganoon. Hindi niya mapaniwalaan ang nakita. Si First Nicholas nga ba ang nakita niya sa commercial ng isang lollipop? He was singing and dancing with 4 other boys. It was awesome. Lalo itong gumuwapo. Matyaga siyang naghintay na ipalabas uli ang commercial. Nais niyang papaniwalain ang sarili na si First nga ang kanyang nakita. The commercial was aired again after 2 hours. Indeed, it was First Nicholas. Hindi siya namamalikmata lang. It was really her friend. Bakit hindi niya alam na gumawa pala ito ng commercial? Bakit hindi ito nagkwento sa kanya? Dati naman ay kinokonsulta siya nito sa mga ganoong bagay. Inayos niya ang sarili at nagtungo sa bahay ni na First. Ang mama nito ang nagpatuloy sa kanya. Hinanap kaagad niya ang kaibigan. Nasa court sa likod bahay raw si First, naglalaro ng basketball. Kaagad na pinuntahan niya ito. Hey, bati nito nang makita siya. He was busy dribbling his ball. Sinamahan niya ito sa court. You made the commercial, anyang inagaw ang bola rito na madali naman niyang nagawa. I just saw it a while ago. Wika niya bago inasinta ang ring. Shoot ang bola. Natawa ito at kinuha ang bola sa kanya. Really? Naipalabas na palyon. Ito naman ang nag-shoot. Maganda ba? Hindi ko pa nakikita eh. Maganda ba ang rehistro ko sa kamera? Magaling ba akong sumayaw at kumanta? Hindi na siya nagtangkang agawin uli ang bola. Ayaw niyang pagpawisan ng husto. Bakit hindi mo sinabi, Skin? May kalakip na tampo ang tinig niya. Tumigil ito sa pagdidrible at niyakag siyang maupo sa isang bench. Nagpunas ito ng pawis. Is joined the commercial to piss off the dad. Kumpanya niya ang manufacturer ng lollipop na iyon. Kaagad na naunawaan ni Michelle ang lahat. Muli siyang nakaramdam ng awa para kay First. Pilit na umiti siya rito. The commercial is awesome. Ang cute ninyong 5. Sino ang pinakagwapos ming 5? Kunwari ay nag-isip pa siya ng matagal. Iyong nasa gitna. Ano ng pangalan noon? Nalukot ang mukha nito na muntik na niyang ikatawa. Si Van Allen? You could have at least lied in front of me. Oh, siya. Ikaw na ang pinakagwapo, kunwari ay napipilitang sabi niya. Natawa na ito. Pero alam mo, ang sayang gawin ong commercial. Ang saya kasama ng mga boys. Ang babait lahat. Makukulit din para na nga kaming barkada eh. Nagkita kami noong isang araw. Lahat sila mahilig sa musika. Natuwa siya sa nakikitang kinang sa mga mata nito. Tila ito bata na nakahanap ng mga bagong makakalaro. Mahilig si First sa musika. Ang sabi nito dati, nais nitong kumuha ng musika sa kolehiyo. Pero business management ang kinuha ni First dahil iyon ang nais ng ama nito. Kahit gustong suwayin ang ama ay hindi nito nagawa dahil sa pakiusap ng ina. Umaasa raw si Tita Miriam na pamamahalaan ni First balang araw ang mga negosyo ng ama nito. Maiinis kaya ang dad mo sa commercial na iyon, bigla niyang naitanong. Ang ganda ng pagkakagawa eh. Baka nga matuwa pa siya dahil tataas ang sales ng lollipops. Ngumisi si First. Makikit yun ng asawa at mga anak niya. Alam mo namang galit ang mga iyon sa aming magina. Hinawakan niya ang kamay nito. Kailan mo kakalimutan ang galit na matagal mo nang dinadala, First? Hindi ka ba napapagod? Pinisil nito ang kamay niya. Kapag tumigil na siya sa pagpasok sa buhay naming magina, saka ko palang pakakawalan ang galit ko sa kanya. Gusto kong kalimutang may ama ako pero siya ay entra naman ng entra sa buhay namin. Nasasaktan lang lagi si mama tuwing iniiwan niya para bumalik sa asawa niya. I want you to be totally happy, First. Gusto ko, makaramdam ka ng kapayapaan ng loob. I'll pray for you. Marahan siya nitong niyakap. Naipikit niya ang mga mata. It felt so good. Sana ay ganoon din ang nadarama nito ng mga sandaling iyon. Thank you, bulong nito. Hindi akalain ni First Nicholas na magiging sobrang hit ang lollipop commercial na ginawa niya. Everyone went gaga over the Lollipop Boys, their moniker. Walang reaksyon ang kanyang ama sa commercial.
Ang akala pa naman niya ay mainis ito sa kanya. Ang nais lang kasi nito ay mag-aral siyang maigi palagi. Kahit ang pagbabasketball niya ay mahigpit nitong tinututulan. Nagkaroon sila ng offer na pasukin ng tuluyan ang music industry. Dahil mahilig talaga siya sa musika ay pumayag siya. Masaya rin siya sa nabuong grupo nila. Everyone was nice. Tila nakahanap siya ng mga kapatid sa katauhan ni Enteng, Rob, Maken at Van Allen. Lalong hindi niya akalaing tatangkilikin sila ng husto ng mga tao. Mabilis ang naging pagsikat ng Lollipop Boys. Palakas ng palakas ang tilian ng mga tao. Nagtala ng mataas na record ang sales ng unang album nila. Hindi niya akalaing talentado rin pala siya. He could sing, dance and act. Masaya siya sa kanyang kinaroroonan. Masaya siyang nagagawa na niya ang mga bagay na gusto niya. Suportado siya ng kanyang ina. She was so proud of him. Kahit si Michelle ay ganoon din, natutuwa siyang makita ang kislap sa mga mata nito habang pinanonood siyang mag-perform sa stage. Kahit hindi siya tinitilian, alam niyang suportado siya nito. Isang araw, bumisita ang kanyang ama sa kanila. Nagkataong off niya kaya nasa bahay lamang siya. Bigla na lang siyang sinampal nito. Lihim siyang napamura. Sana ay hindi iyon magpasa dahil may mall show ang Lollipop Boys kinabukasan. What is your problem? Anggil niya. Ang kapal ng mukha nitong saktan siya, samantalang hindi naman ito naging ama sa kanya sa totoong kahulugan ng salitang iyon. You quit school, his father's voice thundered. Yes. So what is the friggin' big deal? Hindi ko na kayang mag-aral. Lagi rin naman akong absent. Lagi akong puyat. Lagi pa akong pinagkakaguluhan. Quit being a lollipop boy then, utos nito. Ang kapal talaga nito. You are so ungrateful, Dad. Nang dahil sa Lollipop Boys, tumaas ng husto ang product sales ng lollipop mo. Endorser pa rin kami ng mga produkto mo. May narinig ba akong thank you, Mulasyo? Wala. Oh, I forgot, we're paid to do the job. Alam ba ng mga empleyado mo na anak mo ako? Ay mali, bastardo pala. Damn you. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Anak lang kita. Hindi ka ba proud-skinned, Dad? Everyone admires us. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko para siya, first. Finish school. Baka maging proud pa ako siya. Nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit? Ako ba ang mamamahala ng mga negosyo mo pagdating ng araw? Hindi ako interesado. Ipamana mo ang lahat ng mga ari-arian mo sa mga legal mong anak na parehong babae. Go back to school. Umalis na ito. Tila walang nangyaring nagtungo si First sa kusina at nilagyan ng yelo ang pisnging sinampal ng ama. Nick, anak. Hindi niya nilingon ang kanyang ina. Tila alam na niya ang ipapakiusap nito sa kanya at ayaw niyang makinig dito. I'm happy being a lollipop boy, Mama, Anya. Just let me be. I think I've found my place in the sun. At isa pa, kumikita ako ng sarili kong pera. Hindi na natin kailangang umasa pa sa sustento niya. Hindi magtatagal, hindi na natin siya kakailanganin. Pero paano ang pag-aaral mo? Magtatapos din ako. Hindi naman habang buhay ay member ako ng boy band. Kapag hindi na ako busy ay ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko, pangako niya. Kapag dumalang na ang mga offer at may ipon na siya, ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Ikaw ang pamamahalain niya ng mga negosyo. Ayoko sa mga negosyo niya, ma, putol niya sa sinasabi nito. Magsisikap ako para makapagpatayo ako ng sarili kong negosyo. Hindi ko man mapantayan ang yaman niya, matatawag ko namang akin iyon. Wala tayong magiging kahati, Mama. Niyakap siya nito. Automatikong gumanti siya ng yakap. Ngiting-ngiti si Michelle habang pinanonood ng live sa isang variety show ang Lollipop Boys. Kasama niya ang kanyang ina at si Tita Miriam. The boys were so great. First was so great. Mukhang masayang-masaya naman si First sa grupo nito. Tila enjoy na enjoy ito sa ginagawa. Masarap panoorin ang Lollipop Boys. They were all lovable in their own ways. Hindi lang ganda ng mukha ang alas nila, talentado rin sila. Kaya hindi nakapagtatakang marami ang tumatangkilik at nagmamahal sa kanila. Minsan, nakakaramdam si Michelle ng lungkot habang pinanonood si First sa telebisyon.
Parang lumayo na ito sa kanya. Parang hindi na niya ito maabot. Madalang na silang magkita ngayon. Napakarami kasi nitong commitments. Kaliwat kanan din ang shows ng grupo nito. They were, after all, the hottest boy band in the country. Pagkatapos ng show ay nagtungo sila sa bahay ng mga Lollipop Boys. Ang sabi ni Tita Miriam ay pahinga na ng mga boys pagkatapos ng show. Sasamantalahin na raw nila na makasama si First Nicholas. Kahit na si Tita Miriam ay namimiss si First. Nakatira na kasi sa iisang bahay ang lahat ng miyembro ng Lollipop Boys para mas convenient. Masiglang sinalubong sila ni First, isa-isa silang niyakap. Pigil-pigil ni Michelle ang sariling higpitan at patagalin ang husto ang yakap niya sa kaibigan. She missed him so much. Buti dinalaw niyo ako, ani First na tila masayang-masaya na makita sila. Miss na miss ko na kayo. Hindi ba sila nito nakita sa audience kanina? Nasa unahan naman sila. Ang pogi-pogi ng anak ko, ani Tita Miriam habang hinahaplos ang buhok ng anak. Parang mistade pa ito. Ang mama talaga, ani First. I've missed you so much, anak. Nalulungkot ako sa bahay. Mag-isa lang ako, buti lagi akong dinadalaw ni Michi. Namimiss ko na lagi mo akong pinagsasabihan at inaaway. Hay, ang anak ko, superstar na. Natawa ng mahina si First. I've missed you, too, mahayaan mo, kapag hindi na kami gaanong busy, sa bahay muna ako. Nagdala kami ng mga lulutuin, anang mommy niya. Ipagluluto ka namin ng mga paborito mo, Nick. Salamat, Tita Marjorie. Magkwentuhan muna kayo ng kaibigan mo habang nagluluto kami ng mama mo. Dinala siya ni First sa parte ng bahay na nagsisilbing dance studio. Ang ibang miyembro ng Lollipop Boys ay matutulog daw muna. Gigising na lang daw sila kapag kakain na. Ayaw mo bang matulog din? Tanong niya kay First habang umuupo sila sa sahig ng dance studio. Umiling ito. Ako ang totoong pinaka-hyper sa aming 5. Ayokong matulog. Madalang lang kayong dumalaw, eh. Mamaya na lang ako matutulog. Mukhang pagod ka, puna niya. Nais niyang makasama pa si First, ngunit maiintindihan naman niya kung kailangan itong magpahinga. Nahiga ito at umunan sa kandungan niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Michelle. Okay lang ako. Minsan-minsan lang tayong magkita, tapos matutulog lang ako. I've missed you so much. Hinawakan nito ang kanyang kamay at nilaro-laro iyon. Namimiss ko na ang mga kwentuhan natin. Tila may mainit na kamay na humaplos sa puso ni Michelle. Ang akala niya kasi ay nakalimutan na siya ni First. Kahit sa kaibuturan ng puso niya ay alam niyang hindi ito ang tipo ng kaibigan na kaagad na nakakalimot, hindi pa rin niya maiwasang matakot paminsan-minsan. Natatakot siyang dumating ang araw na hindi na siya nito pansinin. Natatakot siyang baka masyado nang masilaw si First sa sariling kinang at hindi na makita ang mga taong dating mahalaga rito. Ipinagdarasal niya na sana ay manatili ang dating First Nicholas na nakilala niya kahit sikat na ito. I'm glad you are happy, First. I'm glad you have found your place in the sun. Huwag lalaki ang ulo, ha? Hinaplos ng libreng kamay niya ang alunalong buhok nito. May boyfriend ka na ba? Biglang tanong nito habang nakatingin ang mataman sa kanyang mukha. Sa hindi malamang kadahilanan ay naginit ang mga pisngi ni Michelle. Bakit siya tinatanong ni First ng ganoon? Dati naman ay hindi ito nagtatanong tungkol sa love life niya. Hindi ka na nakasagot, anito nang lumipas ang mahabang sandali at hindi pa rin siya tumutugon. Wala, sagot niya. Ba't ka ba nagtatanong? Nagsalubong ang mga kilay nito. Bakit hindi ka agad makasagot? May natitipuhan ka na, ano? Nagiwas siya ng tingin. Nakita niya sa malaking salamin sa harap na pulang-pula ang kanyang mukha. Bakit ba doon napunta ang kwentuhan nila? Naiilang siya ng husto. May espesyal na pagtatangi siya kay First. Matagal na. Ayaw lang niyang ipahalata iyon dito dahil baka masira ang pagkakaibigan nila. Huwag ka munang magbo-boyfriend, anito sa mariing tinig. Sa pandinig niya ay utos iyon. Bata ka pa. Huwag ka munang magpapakis sa ibang lalaki. Nakakunot noong bumalik ang tingin niya kay First. Ang galing mong magsabi niyan, Skin, ha? Ikaw na papalit-palit ng girlfriend. Ikaw na playboy. At ikaw na ilang beses ko nang nakitang nakikipaghalikan sa mga babae. Napangiwi ito.
Isay, hindi ako playboy. Kusa lang lumalapit ang palay sa manok. And correction, sila ang humahalik and not the other way around. Do you enjoy kissing those girls? Nahihiyang tanong niya. Nais niyang malaman kung gusto nito ng mga agresibong babae. Elvie, are you so curious about kissing all of a sudden? Tanong nito sa halip na sagutin ang tanong niya. Pinigil niya ang sarili na mapabuntong hininga sa pagkadismaya. Nagkibit balikat siya. Masama ba? Kahit naman ganito ako, curious din ako kung paano ang pakiramdam ng mahagkan. Iniisip ko kung totoo iyong nababasa ko sa mga libro. Ang totoo ay nagsisinungaling lamang siya. What she really wanted to know was how it would feel to be kissed by him. Kung ibang lalaki rin lang ang magbibigay sa kanya ng kanyang unang halik, hindi bale na lang. She would not settle for less. Nagulat siya nang bigla na lang alisin ni First ang salamin niya sa mga mata. She was practically blind without her glasses. First, ang salamin ko, Anya. Naramdaman niyang bumangon ito mula sa pagkakaunan sa kandungan niya. Sa nanlalabong paningin ay nakita niyang malapit na ang mukha nito sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdamang lumapat ang malalambot na labi nito sa mga labi niya. He nipped her lower lip gently for like 10 seconds before he let it go. It was just a brief kiss but enough to shake her whole world. Ibinalik nito ang salamin sa kanyang mga mata at mumiti ng masuyo sa kanya. Huwag ka nang hahanap ng ibang lalaking hahaliksyo. Sana ay hindi ka na curious. Am I your first kiss, Michiko? Wala sa loob na napatango siya. Tulala siya. Hindi niya alam kung paano magre-react sa nangyari. They just kissed. Gawain ba iyon ng magkaibigan? I am glad, anito na tila tuwang-tuwa pa. While Giki in love with her. Ninisyan lamang ni First si Enteng. Hindi na niya kailangang tanungin ang kabanda kung sino ang tinutukoy nito. Enteng was referring to his Michelle, of course. Nasa recreation room silang 5. Naglalaro ng video game sina Maken at Rob, samantalang sila ni Enteng ay naglalaro ng billiards. Si Van Allen ay abala sa Rubik's Cube na hindi pa nito nabuo kahit minsan. Kaalis lamang ng kanyang mama, kasama si Michelle at si Tita Marjorie. Natuwa siya ng husto sa pagdalaw ng mga ito. At lalo siyang natuwa dahil nahagkan na niya sa wakas si Michelle. Kung alam lang nito ang kabang nadarama niya kanina. Muntik na naman siyang tumiklop, muntik nang lamunin ang takot. Pero natatakot din naman siyang maunahan ng ibang lalaki. Ayaw niyang may ibang makahalik kay Michelle. Ang nais niya ay siya lamang. She was so curious about kissing. Wala na siya sa tabi ng kaibigan kaya hindi na niya makikita ang mga klase ng taong nakakasalamuhan nito. Natatakot siyang magmahal ito ng ibang lalaki. Baka may lalaking dumating sa buhay ni Michelle na magugustuhan nito. Hindi pa siya handa roon. Hinagkan niya ang kaibigan para kahit paano ay maguluhan ito sa sariling damdamin. Para kahit paano ay magiba ang tingin nito sa kanya. In love ka nga kay Michelle, tanong ni Rob sa kanya habang nakatutok ang paningin sa nilalaro. Hindi siya sumagot. Mumiti lang siya. Hindi naman niya ikinakaila ang bagay na iyon. Sa sobrang saya lang niya ay hindi niya magawang magsalita. Pakiramdam niya ay napaka-perpekto ng buhay niya. Esay, Nick, ikaw ang pumapangalawa kay Van sa may pinakamaraming fans. Ingat ng kaunti. Ang sabi ni Tita Angie, possessive ang mga fans natin. Huwag mong hahayaan na ma-expose si Michelle sa publiko. Kawawa siya, payo ni Maken. Alam ko naman yon. Alam ko kung ano ang klase ng mundong ginagalawan natin. Ayokong mag-suffer si Michiko, tugon niya. Makulay at makinang ang mundo ng entertainment business. Ngunit sa likod ng kamera ay marami ring makikitang pangit na bagay at ayaw niyang maapektuhan si Michelle ng mga pangit na bagay na iyon. Hanggang kaya niya ay poprotektahan niya ito. Maganda si Michimo, Nick, ani Van Allen na tila nainis na sa Rubik's Cube nito. Manang lang masyado pumorma. Kung tatanggalin niya ang salamin niya sa mata, pamatay ang ganda niya. I don't want to change her, Van. I love who she is. She is happy being herself. Ang pagiging manang at jik ay parte ng pagkatao niya. Gusto ko ang lahat sa pagkatao niya. At saka, bigla siyang natigilan nang may mapagtanto siya sa sinabi ni Van Allen. Umiti ito ng makahulugan. It was cool, actually.
You are smart, Van, natatawang sabi niya. Ito ang unang taong nakatuklas ng totoong dahilan kung bakit, Michiko, ang palayaw na ibinigay niya kay Michelle Colleen. Everyone, including Michelle, thought he just combined her two names. Ngayon mo lang nalaman? Halatang halata kaya. Natawa siya. Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin mabuubuyang Rubik's Cube? Pagsasamahin mo lang ang mga magkakaparehong kulay. Bahagya siyang nagulat ng ibato nito sa dingding ang laruan. Halos mamilipit siya sa kakatawa ng isa-isa nitong pulutin ang mga nagkahiwa-hiwalay na piraso at buuin ang mga iyon ayon sa kulay. Ang smart-smart ko, di ba, nakangising sabi nito. Pati ang mga kasama nila ay natawa na rin. He was so lucky because he found true friends. Hindi maganda ang intensyon niya sa pagsama sa commercial ng lollipop na iyon, ngunit masaya siyang maganda ang kinahinatnan yon. Nais niyang maging kaibigan ang apat na lalaking ito hanggang sa mamatay siya. Sana ay hindi dumating ang araw na magkakahiwalay sila ng landas. Sana, kahit ano ang mangyari sa buhay nila, kahit saan sila dalhin ng kapalaran, manatili ang magandang pagkakaibigan nila na nabuo dahil sa lollipop. Hindi napigilan ni Michelle ang maiyak habang kinakanta ng Lollipop Boys ang kanta para sa encore. It was the group's final concert, their farewell concert. Hindi lamang siya ang umiiyak kundi maging ang maraming fans ng grupo. Marami ang nalulungkot dahil mawawala na ang 5 lalaking kinagiliwan at minahal ng lahat. Marami ang nagtataka kung bakit magkakawatak-watak na ang mga ito. The group was at its peak. Marami ang nagsasabing sayang ang narating ng grupo ni First. Nasabi na ni First sa kanya ang totoong dahilan kung bakit madidisband ang Lollipop Boys. Ito na siguro ang pinakaapektado sa paghihiwalay. Ito ang pinakanalungkot. Naglasing pa nga ito. Naroon siya nang maglabas ito ng lahat ng sama ng loob. Noon lamang niya ito nakitang umiyak. Nang sabihin nilang ayaw na nila, hindi ako makapiyok, anito sa basag na tinig. Nasa bahay ito ni Tita Miriam at lasing. Tama na, First, anya habang hawak-hawak ang kamay nito. Awang-awa siya rito. Being part of Lollipop Boys is the best thing that happened to me. Anito habang niyayakap siya. I found myself. Masaya ako na nagpe-perform. Masaya akong magpasaya ng mga tao. Pero, putsa. Ayaw na raw nila. Miguel Santillan entered her life. Noong una, strictly professional ang relasyon nila ng kanyang boss. Sa totoo lang, hindi ang tipo nito ang pinangarap niyang maging boyfriend o asawa. He was chronic playboy. Siya pa nga ang nagpapadala ng mga bulaklak sa mga babae nito noon. Kaya naman gulat na gulat siya nang mag-umpisa itong manligaw sa kanya. Noong umpisa ay pinagdudahan niya ang intensyon nito. Malakas ang kutob niya na pinaglalaruan lang siya nito. Pakiramdam niya ay katuwaan lamang para kay Miguel ang panliligaw sa kanya, na hindi ito seryoso. Kilala kasi siya sa buong opisina bilang manang at stiff kung kumilos. Namangha pa nga ang lahat ng ligawan siya ni Miguel. Buo ang isip niya noon na hindi niya kailanman mamahalin at gugustuhin si Miguel. Hindi niya ito magiging boyfriend. Ngunit nakuha siya nito sa tiyaga. 6 na buwan siya nitong niligawan. He showered her with flowers and gifts. He surprised her with romantic dinners. He managed to pull romantic stunts like hot air balloon dates and fireworks display. Higit sa lahat, nawala na ang mga babae nito mula nang manligaw ito sa kanya. Unti-unting nahulog ang loob niya kay Miguel. Unti-unti ay natutuhan ng puso niya na mahalin ito. Ang akala niya noong una ay si First lang ang kayang mahalin ng puso niya. Mali pala siya. Mukhang si Miguel na ang mamahalin yon habang buhay. Matagal na ang relasyon nila ni Miguel at naging faithful naman ito sa kanya. May mga babae pa ring lumalapit sa kanyang nobyo, ngunit nagagawa naman nitong iwasan ang mga iyon. He always assured her that she was the only woman for him. Sigurado siyang magiging maayos ang pagsasama nila ni Miguel bilang mag-asawa. She was excited to plan her wedding. Napakarami niyang nais mangyari sa kasal niya. Napakarami niyang pangarap para sa kinabukasan nila ni Miguel. She would be the greatest wife to the greatest husband. As of now, she had to make sure that First Nicholas was all right. He would be the best man in her wedding. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan si First. Natuwa siya nang sagutin nito iyon.
Are you okay? Tanong niya kaagad. Bigla ka na lang kasi umalis. Are you really getting married to Miguel? Tanong nito sa halip na sagutin ang tanong niya. Yes, first. Magpapakasal na kami ng isiyi mo. Are you okay? Where are you? I'm worried a bit. No, I'm not okay. Pinutol na nito ang tawag. Nagtatakang napatingin siya sa kanyang cellphone. What was wrong with her friend? Tulala si First pag-uwi niya sa kanyang condo unit. Nais niyang magwala ngunit naubusan na siya ng lakas. Pasalampak na umupo siya sa sofa. It was really happening. The most frightening thing that could happen to a man was happening to him. Michelle was getting married. The love of his life was getting married to another man. Dapat ay may gawin siya upang hindi matuloy ang kasal. Dapat ay kumilos siya. Ngunit anong hakbang ang gagawin niya? At dapat ba talaga na may gawin siya? Wala rin namang magiging silbi kahit ano pa ang gawin niya. Miguel and Michelle loved each other. It was the reason why the two were getting married in the first place. Nanlumo siya sa napagtanto. Parang may punyal na itinarak sa kaibuturan niya. It was painful as hell. Noong una, ang akala niya ay hindi seryoso si Miguel sa panliligaw sa kaibigan niya. Kilala itong mapaglaro sa mga babae. Hindi rin niya akalaing mahuhulog ang loob ni Michelle kay Miguel. She had always been a sensible girl. Alam niyang hindi ito magpapabitag sa mga katulad ng ifi niya. Alam din niyang hindi si Miguel ang tipo nitong lalaki. Kaya naman laking gulat niya nang malamang magnobyo na ang dalawa. Michelle looked so happy and in love. Sinugod niya si Miguel noon at pinagsabihan na hindi siya mangingiming patayin ito kung paglalaruan lamang nito si Michelle. Dude, believe it or not, I'm in love with her. I love her. Don't care if you think it's just shit, but I love her. Isinusumpa ko siya, hindi ko siya paiyakin. Hindi ko siya sasaktan. I'll take good care of your best friend. I'll be faithful to her. Hindi niya pinaniwalaan ang mga salita nito. He silently wished that Michelle would catch Miguel womanizing. Ipinagdarasal niyang sana ay hindi magtagal ang relasyon ng dalawa. Umaasa siya na magsasawa si Miguel kay Michelle. Palagi niyang inaasam na sana isang umaga paggising niya, single na uli si Michelle. If that happened, he would be there for her. Ngunit ikakasal na ito kay Miguel. Wala na ba siyang pag-asa? Hindi na ba pwedeng maging sila ni Michelle? Nakatadhana na ba talaga silang magkahiwalay? Nang makita niyang masaya si Michelle sa piling ni Miguel, ay sinubukan niyang kalimutan na ang nadarama para sa kaibigan. She was happy and he should let her stay that way. Ang isang nagmamahal ay dapat maging masaya para sa kaligayahan ng minamahal kahit gaano pa kasakit iyon. He dated other women and tried to be serious with them. Baka maramdaman uli niya sa ibang babae ang masidhing pag-ibig na naramdaman para kay Michelle. Baka nasa tabi-tabi lamang ang babae para sa kanya. But every time he did so, he failed. There was only one woman for him. Iisa lamang ang kayang mahalin ang puso niya at iyon ay si Michelle Colleen. His Michiko. Bakit ba nauwi ang lahat sa ganoong sitwasyon? Alice did he let those two have relationship in the first place? Tanga, makupad, at duwag siya, ang mga iyon ang sagot sa tanong niya. Nais niyang iuntog ang ulo sa pader. Masyado kasi siyang nagpakaabala sa mga negosyo ng kanyang ama. He was busy proving to other people that he was not a worthless bastard. Lahat ng tao, kasama ang kanyang ama, ay mababa ang tingin sa kanya. Kung hindi siguro maagang nagsipag-asawa ang mga kapatid niyang babae ay hindi ipapahawak ng daddy niya sa kanya ang maid corporation. Ayaw raw nitong lamunin ng pamilya ng mga napangasawa ng mga kapatid niya ang mga negosyo nila. Halos lahat ng atensyon niya ay napunta sa business conglomerate ng kanyang ama na hindi naman niya matatawag na kanya. Nawala tuloy ang mga bagay na talagang nais niyang angkinin. Oh God, please help me get through this. Hindi na raw masaya sina Rob at Macon. Van is going solo, internationally. Paano ako? Saan ako pupunta? Hinagod niya ang likod nito. Hindi niya alam ang sasabihin upang kahit paano ay gumaan ang pakiramdam nito. Hindi ako makapiyok dahil wala naman akong magagawa kung hindi na sila masaya sa ginagawa namin.
Wala akong magagawa kung nakakaramdam na sila ng matinding pagod. Hindi ko pwedeng ipagpilitan na manatili kaming grupo dahil hindi na masaya ang lahat. Ayoko ring palampasin ni Van ang oportunidad na sumikat sa ibang bansa. He got potential. Aminado naman ako na siya ang pinaka-talented sming lahat. Nalulungkot ako kasi wala ng Lollipop Boys. Nabuwag na. Everything will be okay, sabi na lang niya. He sobbed like a lost boy. Lalo siyang napaiyak nang magsalita si Van Allen. Hindi tayo dapat malungkot. It's the start of new beginnings. Kailangan lang naming maghiwa-hiwalay sa ngayon. Pero naniniwala ako na darating ang araw na magkakasama-sama kaming muli sa iisang stage. Sana, magkita-kita pa rin tayo kapag dumating ang araw na iyon. Till next time, everyone. Then the big curtain dropped, covering the whole stage. Nakita pa nila ang anino ng 5 lalaking naglalakad palayo bago namatay ang mga ilaw sa stage. She would terribly miss the Lollipop Boys. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Nagtungo siya sa backstage. May ibinigay si First na pass sa kanya upang payagan siyang makapasok doon. Nakita niya ito sa labas ng dressing room. Walang kahit anong emosyon sa mukha ng binata, ngunit alam niyang nalulungkot ito ng husto. Nilapitan niya ito at hinawakan sa kamay. Don't be sad, anya habang nakatingin sa mukha nito. Nandito pa naman ako. Hindi mo ako iiwan. Nakangiting tumango siya. Kahit na ano ang mangyari, mananatili siya sa tabi nito. Promise me. Promise, she said solemnly. Hinigit siya nito at niyakap ng mahigpit na mahigpit. Hindi mapakali sa paghahanda si Michelle. Ilang ulit na niyang pinagmasdan ang sarili sa salamin. She looked blooming. Hindi mapalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Kahit hindi siya magsalita, alam niyang kitang-kita sa anyo niya ang kaligayahan. Nang makontento na siya sa kanyang hitsura, ay lumabas na siya ng silid. Siniguro niyang nasa ayos ang mga inihanda niyang pagkain para sa gabing iyon. She lit the scented candles. Lumapad ang pagkakangiti niya nang makarinig siya ng mga katok. It must be First. Pinagbuksan niya kaagad ito ng pinto. Hi, nakangiting bati nito. He looked gorgeous. Nakadamit pang opisina pa ito, ngunit wala ng coat at maluwag na ang kurbata. He also looked tired. Hello, ganting bati niya. Niluwangan niya ang pagkakaawang ng pinto at pinatuloy ito. Kinuha niya ang bitbit nitong kahon ng cake. Isinama niya iyon sa mga pagkain sa mesa. Na-Jeffort kayata ngayon, puna nito habang umuupo sa harap ng hapag. Siyempre, espesyal yata ang gabing ito, anya sa kaumupo na rin. Siya na ang naglagay ng pagkain sa plato nito. Tiring day at the office. Tinaasan siya nito ng kilay. You know how it is, Michiko. We work in the same corporation. You are the boss. I'm not your boss now. I'm your friend. Nagsimula na itong sumubo. Napatango-tango ito habang umunguya, tanda na nagustuhan nito ang mga inihanda niyang pagkain. Nasiyahan siya sa ekspresyon nito. 1 buwan na siyang nag-aaral magluto. Ang plano niya ay mag-enroll siya sa culinary school sa sandaling mag-resign siya sa trabaho. Bahagya siyang nalungkot sa napipintong pagtigil sa pagtatrabaho. Nagtatrabaho siya sa Med Corporation, ang conglomerate na hawak ni First. Ang ama nito ang dating si Hinyon. Nang madisband ang Lollipop Boys, bumalik sa pag-aaral si First. Nang makatapos ay pinilit itong magtrabaho sa Med Corporation. Nagumpisa ito sa mababang pwesto hanggang sa i-appoint ng ama bilang si. He still hated his father but his mother kept on begging him. Siya naman ay nagtrabaho muna sa isang publication bago napunta sa Med Corporation. Noong una ay simpleng sekretarya lamang siya hanggang sa ma-promote siya bilang executive assistant ng Executive Vice President for Treasury na si Miguel Santillan. Masarap ba? Tanong niya kay First. Sobra. Ikaw ang nagluto. Talagang kinakareer mo ang pag-aaral ng pagluluto, ah. Pwede ka nang mag-asawa, pabirong sabi nito. Lalong lumapad ang ngiti niya. Talaga? Ipinakita niya rito ang kamay niyang may suot na singsing na may magandang diamante. Miguel proposed, tili niya. Biglang nabitiwan ni First ang hawak na kubyertos. He looked shocked. Tila hindi nito mapaniwalaan ang ibinalita niya.
Tell me I'm just having a nightmare. First, nightmare. Bakit? Hindi ka ba masaya para sa akin? I'm getting married to Miguel. Hindi ako magiging matandang dalaga tulad ng hula ng lahat. Inilayo niya ang kanyang kamay at pinagmasdan ng mabuti ang suot na singsing. It was the most beautiful ring in the whole world. Marahas na tumayo si First at sa malalaking hakbang ay nagtungo sa pintuan. First, nagtatakang tawag niya. Hindi ito lumingon, bagkus ay dire-diretsong lumabas ng condominium unit niya. Takang-taka siya sa naging reaksyon nito. Nais niya itong habulin at tanungin kung bakit. Ang buong akala pa naman niya ay matutuwa ito ng husto para sa kanila ni Miguel. Malapit na kaibigan din nito ang fiancé niyang si Miguel. Maybe First was taken aback. Hindi marahil nito inaasahan na magpo-propose na si Miguel sa kanya. Siya man ay nagulat nang mag-propose si Miguel sa kanya nang nagdaang gabi. Halos 2 taon na raw ang relasyon nila at panahon na para lumagay sila sa tahimik. Walang ganang kumain si Michelle nang mag-isa. Pakiramdam niya ay walang lasa ang pagkain. Parang nasayang ang lahat ng paghahanda niya. Disappointed siya sa reaksyon ni First. They remained friends. Kahit na si First ang big boss niya, kapag wala na sila sa trabaho ay matalik na magkaibigan pa rin ang turingan nila. Hanggang sa magsolo siya ay kapitbahay pa rin niya ito. Sa katapat na pinto ng unit niya lang ito nakatira. Biniro pa nga niya ang kaibigan dati na malamang ay sinusundan siya nito, kaya doon din sa kondo na iyon nito piniling tumira. Wala pa ring ganang nagligpit siya. Pinatay niya ang mga kandila. Ang mga pagkaing kaunti lang ang nabawas ay inilagay niya sa loob ng ref, nagtungo siya sa kanyang silid pagkatapos. Humiga siya at tumitig sa kisam. She remembered she used to be in love with First. Ito ang kanyang first love, first kiss, at first heartbreak. Kusang tumigil ang puso niya sa paghahangad na lumampas sila sa linya ng pagkakaibigan. Kusang tinanggap ng puso niya na hanggang magkaibigan lamang sila. Kusang natuto ang puso niya na mahalin ito kung ano lang ang nararapat. Pwede naman pala iyon. Thank God. Hindi napigilan ni Michelle ang pagtutubig ng mga mata nang masilayan ang kanyang kabuuan sa full-length mirror. She looked very lovely in her off-shoulder wedding gown. Simple lamang ang pagkakagawa niyon, kaunti lamang ang palamuti at hindi magarbo ang mga disenyo. Her hair was up in a loose bun at may maliliit na bulaklak na nakalagay roon. Simple pero vintage ang veil niya. Veil pa iyon na ginamit ng lola ni Miguel noong ikasal ito. Her makeup was light. She looked so perfect. Naramdaman niya ang maingat na pagyakap sa kanya ng kanyang ina. If baby is getting married, tuwang-tuwang sabi nito. Natawa siya. Baby? Mama, naman. Ang tanda-tanda ko na po, eh. You would always be our baby, wika ng kanyang ama sa tinig na tila mababasag anumang sandali. Pinakawalan niya ang kanyang ina at nilingon ang kanyang ama. Namumula na ang mga mata nito. Tila hirap na hirap itong magpigil ng luha. Nais niyang matawa ngunit pinigil niya ang sarili. Ganoon siguro ang lahat ng mga ama sa mundo kapag nakikitang ikakasal na ang mga unikahija nila. Niyakap niya ito. Ang daddy ko, naging iyakin na, tudyo niya. Careful, anito habang niyayakap din siya. Baka magusot ang wedding gown mo. May isang butil ng luha na umalpas mula sa mga mata nito. Pinahid niya iyon. Lelvi, are you crying? Hindi naman po ako mawawala, wika niya sa masuyong tinig. Daddy is just happy for you, darling. Nalulungkot din ako dahil hindi na ako ang pinakamahalagang lalaki sa buhay mo. Let's not be too dramatic, please. Baka po masira ang makeup ko. Pero aaminin ko, anak, hindi si Miguel ang pinangarap kong makatuluyan mo. I've always wanted Nick to be your husband. Daddy. Bakit pa nito sinasabi sa kanya ang bagay na iyon? Bigla siyang nailang. Hindi lihim sa kanya na si First ang nais ng mga magulang niya para sa kanya. Tinanggap na niyang hindi mangyayari iyon, dapat ay tanggap na rin iyon ng mga ito. Bakit ba siya naiilang? Bakit siya apektado? Wala siyang dapat madama na kahit na ano dahil nakaraan na iyon. First was her first love but Miguel would be her last. Don't get me wrong, darling. Gusto ko rin naman si Miguel. Puro kabutihan ang ipinakita niya sa amin ng mommy mo.
Niligawan ka niya ng tama. He's marrying you because he loves you. I think it's great. Tanggap ko nang hindi kayo para sa isa't isa ni Nick. I know you love Miguel so much. Just be happy, anak. Thank you, Daddy, Mommy. Hindi nagtagal ay patungo na sila sa simbahan. Napakaganda ng panahon. She was June bride. Nang nagdaang araw lamang ay umulan maghapon. Natakot pa nga siya na baka ulanin din ang kanyang kasal. Nagpasalamat siya ng husto nang magising siyang maganda ang panahon at bughaw na bughaw ang kalangitan. Walang aberyang naganap. Ayon sa coordinator at sa mommy niya, perpekto at nasa ayos ang lahat. She took it as a good sign. She felt like God was blessing her on her wedding day. Parang ipinararating ng Diyos na magiging matiwasay ang buong buhay nila ni Miguel na magkasama. Pagdating sa simbahan ay kaagad sinabi ng coordinator na nasa loob na si Miguel. Natuwa siya kahit ang totoo ay hindi niya iniisip na hindi ito sisipot. Everything would go well. Lahat ay aayon sa plano nila. The wedding ceremony would be solemn. They would have a terrific reception in a wonderful garden. At the end of the day, she would be Mrs. Miguel Santillan. They would go to Paris for their honeymoon. Ipinapanalangin niya na sana ay mabuntis agad siya. She would be a wonderful and perfect wife and mother. She smiled dreamily. Napakarami niyang plano para sa hinaharap. Nagumpisa na ang wedding march. Ninamnam niya ang bawat hakbang niya. She felt like a princess walking towards her Prince Charming, and they would live happily ever after. Nakita niya si First sa unahang pew. Hindi ito pumayag na maging best man ni Miguel kahit pinilit niya. Mula nang ianunsyo niya ang pagpapakasal nila ni Miguel, ay napansin niyang iniwasan na siya ni First. Hindi na rin siya nito kinakausap. Naging abala na siya sa preparasyon ng kanyang kasal, kaya hindi na niya ito napupuntahan upang kausapin. He was looking at her. May nabasa siyang matinding kalungkutan sa mukha nito. May paghanga rin siyang nabasa sa mga mata nito. Tila bigla siyang nagbalik noong mga panahong mailihim na pagsinta siya rito. Kapag matatanda na siguro sila, sasabihin niya kay First kung gaano niya ito minahal. Mahal pa rin naman niya ito, ngunit sa tama ng paraan. Mahal niya ito bilang isang kaibigan. Napaisip siya bigla. Bakit ba hindi sila lumampas sa linya ng pagkakaibigan? Kahit kailan ba, hindi nagbago ang tingin ito sa kanya? Hanggang kaibigan lang ba talaga ang tingin ito sa kanya sa buong durasyon ng pagkakakilala nila? Hindi nagkaroon ng katuparan ang mga pantasya niya dahil hindi ito kumilos upang lumampas sila sa linyang iyon. She remembered he kissed her once and it was not a friendly kiss. Sinaway niya ang sarili. What was she thinking? It was her wedding day and she was remembering the kiss of another man. Napakatagal na panahon nang nangyari iyon upang alalahanin pa niya. She and First were at their teens then. Baka nadala lamang sila ng kuryosidad. Habang lumalapit siya kay First ay lalo niyang nakikita ang lungkot sa anyo nito. He was so handsome in his Barong Tagalog but the sad eyes were off. Hindi niya mapigilang maalala na ito ang unang lalaking pinangarap niyang mapangasawa. Ilang libong beses ba niyang in-imagine noon na naglalakad siya sa isle habang ito ay nasa unahan at hinihintay siya. His eyes would tell her to walk faster because he couldn't wait for them to be one. Bibilisan naman niya ang paglalakad patungo rito. Naglalakad na siya sa isle at nasa unahan ito. Hindi lamang siya nagmamadali dahil nais niyang namnamin ang lahat. Minsan lang siya ikakasal. Hindi rin siya titigil kay First dahil nasa unahan nito ang lalaking pakakasalan niya. Lahat kaya ng mga babaeng ikinakasal ay naaalala ang kanilang mga first love na hindi nakatuluyan. Siguro, habang buhay nang magiging espesyal ang first love ng lahat ng mga babae. First love ang pinakamasarap at pinakamasakit na pag-ibig. Hindi niya napigilang tumigil sa harap ni First. Hindi niya alam kung bakit ito nalulungkot, ngunit naroon pa rin ang matinding pagnanais niya na ibsan ang nadarama nito. She held his hand. She smiled at him. Lalo yata itong nalungkot. He looked like her dad a while ago. Siguro, hirap din itong pakawalan siya katulad ng kanyang ama. Pinisil nito ng mariin ang kanyang kamay. Ang higpit-higpit ng pagkakahawak nito na tila ayaw siyang pakawalan. Hinila niya ng marahan ang kanyang kamay. Miguel was waiting.
Kailangan na niyang lumakad patungo rito. Tila napipilitan lang si First na pakawalan ang kanyang kamay. Pinagmasdan niya si Miguel na naghihintay sa kanya sa altar. He was looking at her, too. He was smiling but it was a nervous smile. It was kind of tight, too. Naglakad siya patungo rito. Miguel was her happy ever after. Ito na ang lalaking makakasama niya habang buhay. He was her present and future. She would be very happy with him. Nakaramdam siya ng saya nang ipasa na siya ng kanyang ama rito. Kaunting oras na lang ay mag-asawa na sila. Nicholas was exerting too much effort not to cry like a lost boy. Pakiramdam niya ay nadudurog ang puso niya habang pinapanood ang mga ikinakasal sa harap ng altar. Michelle and Miguel looked good together, he hated to admit. Bakit ba siya dumalo sa kasal na iyon? Bakit pa niya pinapahirapan ang sarili? Dahil nangako siya kay Michelle na dadalo siya sa pinakamasayang araw nito. O umaasa siya na biglang magbabago ang isip nito. Umaasa siya na may mangyayaring milagro upang hindi matuloy ang kasal nito kay Miguel. Ang sama niyang tao upang mag-isip ng ganoon. Naaalala niya noong magpatuli siya, ang akala niya ay matapang siya at kaya niya ang sakit. Ang yabang-yabang pa niya, pero sa huli ay umiyak din siya. Ganoon na ganoon siya ngayon. Ang tapang-tapang niyang magtungo roon, lihim naman siyang umiiyak dahil sa sakit. Kung maaari ay nais pa niyang sumigaw ng Mama! Ang sakit! Napangiti siya. Noong magpatuli nga pala siya ang unang pagkikita nila ni Michelle. Sinisisi niya ang sarili sa sinapit. Hindi kasi siya kumilos, walang ginawa. Nang magkawatak-watak ang Lollipop Boys ay wala rin siyang ginawa. Hindi rin siya kumilos upang hindi mawala ang grupo nila. Nawawala ang mga taong mahalaga sa kanya dahil wala siyang ginawa. Hinahayaan lamang niya ang mga ito na iwan siya. Napatingin siya sa imahen ni Jesus na nakapako sa krus. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Just one chance. I won't screw it this time. I will do everything right. I will love her more. Maawa naman po kayo sa akin. I don't wanna live in misery forever. I wanna be with her. Promise to do everything right. Just please. Kulang na lang ay lumuhod siya at umiyak upang pakinggan siya ng nasa itaas. Kahit huli na ay nais pa rin niyang makiusap, baka sakaling maawa ang Diyos sa kanya. Sana ay makabalik siya sa nakaraan. Alam niyang lalong imposibleng mangyari iyon, ngunit baka sakali uling magkatotoo. Ipinapangako niyang hihigpitan na niya ang hawak kay Michelle. Hindi na niya pakakawalan ang kamay nito. Hindi na niya hahayaang lagpasan siya nito. Sigurado siya, mas malaki ang pagmamahal niya kay Michelle kaysa sa pagmamahal ni Miguel dito. Gagawin niya ang lahat-lahat upang mapasaya lamang ito. Dodoblehin niya ang lahat ng bagay na kayang ibigay ni Miguel kay Michelle. What is happening? Narinig niyang sambit ng kanyang katabi. Iyon din ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tapos na ba ang kasal? Napatingin siya sa mga ikinakasal. Nagsalubong kaagad ang mga kilay niya. Miguel Santillan, do you take Michelle Colleen Aquino to be your lawfully wedded wife for richer and for poor, in sickness and in health, till death do you part, wika ng pari. Hindi niya alam kung pangilang beses nang inulit ng pari ang tanong na iyon. Hindi makasagot si Miguel. Tila hindi ito mapakali, mukhang litong-lito. Damn him for not answering. Kung siya ang nasa kalagayan nito, hindi pa natatapos ang pari, nasambit na niya ang I dude. Kahit natatabingan ng belo ang mukha ni Michelle, alam niyang nais na nitong mag-breakdown anumang sandali. Nais na niya itong takbuhin at yakapin ng mahigpit. Nais niyang sabihin dito na ayos lang ang lahat, na ayos lang kahit hindi sumagot si Miguel. Naroon naman siya. Hindi niya ito iiwan. Kusang bumukal ang pag-asa sa puso niya. God heard his pleas and gave him another chance. Hindi niya hahayaang lumampas ang sansang iyon sa buhay niya. He didn't want to live in regret and misery. Tila may sinabi si Miguel kay Michelle. Inalis ng bride ang tumatabing na belo sa mukha nito. She was already crying. May sinabi uli si Miguel bago ito tumakbo palabas ng simbahan. The bride was left alone in the altar, devastated and crying in anguish. Wala na siyang inaksayang panahon.
Dali-daling nilapitan niya si Michelle at niyakap ito ng mahigpit. Humagulhol ito ng iyak. This is not happening. I'm just having a bad dream, a nightmare. This can't be happening to me. Tell me, first, this is not really happening. Oh God, please don't do this to me, anito sa pagitan ng hagulhol. Palakas ng palakas iyon. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap dito. You'll be fine, he assured her. He would make sure she would be just fine. We'll get through this. Be strong, Michiko. Just hold on. I'm here, you hear me? I'm here, baby. I'm just here for you. Get me out of here, first. Please, she begged in broken voice. Pinangko niya ito at inilabas ng simbahan. Marami ang nagnanais lumapit ngunit diretso siyang naglakad. Isiniksik ni Michelle ang mukha nito sa lig niya. Umiiyak pa rin ito. Ipinasok niya ito sa loob ng kanyang kotse. Where do you want me to take you? Tanong niya habang ini-start ang makina. Kahit saan basta malayo rito, sagot nito habang nagpapahid ng mga luha. Oh God, I wanna die, she cried. Don't say that, he snapped at her. Hindi pa katapusan ng mundo mo. Iniwan ka lang. I know you are upset, understand. But, please, don't talk about dying when you are with me. You are hurting me. Ayaw niyang maging sobrang masaya. Kahit nasaan niya tingnan, nasaktan pa rin ng husto si Michelle. Patunay ang labis-labis na paghihirap nito ngayon. Pero tao lang siya. Masama na siya kung masama, ngunit masaya talaga siya dahil hindi natuloy ang kasal. He vowed not to blow this chance. Gagawin niya ang lahat upang mapasa kanya si Michelle. Napatingin siya rito. She was still crying. Tila kinukurot ang puso niya sa nakikitang anyo nito. Tutulungan niya itong makalimot. He would help her move on and help her fall in love again. Tuturuan niya itong ibigin din siya, and then they would get married. Thank you, God. Thank you so much for listening to me, but please. Thank you for giving me another chance to be happy. Nasa beach house ni First si Michelle sa La Union. Doon siya dinala ni First pagkaalis nila ng simbahan. Pribado ang beach na iyon. Naipundar ng binata ang property na iyon noong kasagsagan ng kita nito bilang lollipop boy. Nang sabihin nitong doon siya dadalhin ay hindi siya tumanggi. Mas malayo sa lungsod, mas maganda. Ayaw muna niyang makita ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayaw niyang kaawaan siya ng lahat. Nang maalala ang nangyari ay gusto na naman niyang maiyak. Halos hindi siya makahinga sa sobrang sakit. Ramdam na ramdam niya ang sakit na iyon sa buong pagkatao niya. Sagad iyon hanggang buto at halos hindi na niya makayanan. Sana ay may anesthesia para sa ganoong uri ng sakit. Hindi pa rin siya makapaniwalang iniwan siya ni Miguel sa harap ng altar. I can't do this, sabi ni Miguel sa kanya kanina. I can't marry you. I'm sorry, Michelle. I just can't. I'm really, really sorry. I hope someday you'd forgive me for doing this to you. At tumakbo na ito palayo sa kanya, iniwan siya sa harap ng altar. Muli siyang napaiyak pagkaalala niyon. Parang ikamamatay niya ang sakit. Nakasuot pa rin siya ng wedding gown. The wedding gown that she chose very carefully. It cost a lot of money. It was supposed to be worn for a very lovely wedding. Ano ang nangyari sa kasal niya? Pakiramdam niya ay isinumpa iyon. Hindi ba't perpekto pa ang lahat ng umagang iyon? Nakisama ang panahon, nakisama ang lahat. It was supposed to be a perfect day, her happiest day. What happened? Bakit naging disaster ang lahat? Paano naging nightmare ang isang fairy tale? Sino ang nagsumpa niyon? Inabot niya ang bote ng alak at sinalinan ang maliit na baso. Bago pa man niya mainom iyon ay may umagaw na niyon sa kanya. It was First. Napaungol siya ng protesta nang inisang lagok nito ang alak. You need to rest, Michiko. You're drunk. I'm not, tanggi niya kahit pa sa sariling pandinig ay tunuglasing na siya. Di ako lasing. Jim that. Pilit na inagaw niya ang baso. Nang hindi nito ibinigay iyon ay tumungga na lang siya sa bote. Pumalatak ito kapag Juan ay inagaw rin ang bote at itinago iyon.
Nakasimangot na sabi niya. Bumuntong hininga si First bago niya naramdamang pumaikot sa kanya ang mga braso nito. Niyakap na rin niya ito. Muli siyang napaiyak. Iniwan ni Ko, tila batang sumbong niya. Hindi niya ako mahal. Iniwan ni Ko. Iniwan ni Ko sa altar. Iniwan ni Ko sa araw ng kasal namin. Iniwan ni Ko. Hosh, anito habang hinahagod ang likod niya. Nandito pa naman ako. Hindi kita iiwan, Michiko. Promise. Hinagka nito ang ibabaw ng kanyang ulo. Pangako. Promise. Hindi ko gagawin siya ang ginawa ni Miguel. Magtutulungan tayo para makalimot ka. Lalo siyang nagsumiksik kay First. Being in his arms felt so nice. She felt so secure. It was like he was assuring her that everything would be all right. Let's talk tomorrow. You rest for now. Everything will be okay. Trust me. I'll make you happy again. Ipinikit niya ang mga mata. She trusted First. Kapag sinabi nitong magiging maayos ang lahat, magiging maayos talaga ang lahat. Magpapahinga na muna siya. Baka bukas paggising niya ay wala na ang sakit. Baka paggising niya, mapagtanto niyang bangungot lamang ang lahat. Binuhat siya ni First at dinala sa silid na inilaan nito para sa kanya. Sumayad ang kanyang likod sa malambot na kama. Maya-maya ay pinunasan nito ang kanyang mukha. Gumaan kahit paano ang pakiramdam niya. Nais na niyang matulog. I love you. Hindi na niya pinansin ang narinig. Kinain na ng antok ang kanyang diwa.